Ano nga ba talaga yung kumukumpleto sa buhay ng tao, 'no? Naramdaman mo na rin ba sa buhay mo na para bang may kulang, parang may hinahanap ka pa rin, pero hindi naman tayo sigurado kung ano yun, 'di ba? So tara, mabilis nating talakayin kung ano ang Maslow's Law of Hierarchy at kung ano ito in relation sa kung anong mga pangangailangan natin sa buhay. Welcome sa panibagong episode. Siya nga pala, ako nga pala ulit si Angelo Altarejos, negosyante na ngayon ay sumusubok gumawa ng content about anything in business, self-improvement, a bit of psychology, and other valuable topics na makakatulong sa inyo. So subaybay ka lang, tapusin mo yung puntos ng video na to para tuluyan nating maintindihan kung ano ba talaga yung mga bagay na kinakailangan natin sa buhay. So magsimula tayo sa kung saan ba talaga nanggaling itong Maslow's Hierarchy of Needs. So basically, ang Maslow's Hierarchy of Needs ay ginawa ng isang psychologist na ang pangalan ay Abraham Maslow. Ito ay teorya na ginawa niya noong 1943 na nagsasuggest na lahat tayong mga tao ay may kanya-kanyang pangangailangan at meron itong parang hagdan kung saan kailangan natin muna i-fulfill yung mga nasa babang parte bago tayo makapuno at ma-achieve yung tinatawag na self-actualization at makuha yung totoong potential natin bilang individual. So ito ay may 5 parte. Itong pyramid structure na tinatawag nating hierarchy of needs. Ang pinakaunang parte nito ay ang kung saan tinatawag nating physiological needs. Ito yung mga basic na kailangan natin sa buhay. Pagkain, tubig, hangin, pananamit, tulog, at iba pang basic needs natin sa buhay. So yun yung pinakaunang parte. Basically, 'di ba? Kailangan naman talaga natin bilang tao yung mga ganyang bagay sa buhay 'di ba? So punta tayo sa pangalawang parte. Ang pangalawang parte ay ang safety needs. Ito naman yung desire natin at pangangailangan natin para maging safe at secure yung environment kung saan tayo nakatira. At hindi lang ito physical safety kasama rin dito yung financial at emotional safety natin bilang mga individual. Siguro may bibigay na rin nating halimbawa dito ay yung pagkakaroon ng secure na trabaho, malusog na kalusugan, at ilang personal property gaya ng bahay, tirahan, at iba pang bagay na nakapagbibigay sa atin ng safe na environment. So yun yung pangalawang part. Pangalawang part ay safety needs. So punta tayo sa ikatlong parte nitong Maslow's Hierarchy of Needs, which is love and belongingness. So ibig sabihin, ito yung pagbigay at pagtanggap natin ng love, intimacy, at tiwala. At kasama na rin dito yung acceptance bilang kung ano tayo bilang isang individual. So dito na pumapasok yung mga relationships, family life, sexual intimacy. Pwede rin natin i-consider dito yung mga community kung saan tayo nabibilang, mga grupo, saan tayo nakihalubilo, at iba pang bagay na nagpaparamdam sa atin ng belonging. Okay? So, punta tayo sa ika-4 na parte, esteem. So, ito namang esteem ay may iba-ibang parte rin. Esteem bilang yung pagkakakilanlan natin sa sarili, kung gaano tayo kahalaga, ba yung self-esteem. Parte dyan yung esteem na kung saan may respeto tayo galing sa ibang tao, recognition, kumbaga, at iba pang bagay na nagpo-provide sa atin ng pagkakakilanlan nila, acceptance nila, appreciation, at attention. So, meron ding pangalawang parte yun, which is yung esteem naman natin sa sarili natin. Syempre, andyan yung parte ng kung ano ba nalalaman natin, kung ano ba yung competence at kapasidad natin. At yun na rin yung parte na pati ang confidence natin bilang isang individual ay may paniniwala tayo sa sarili, sa abilidad natin, at alam natin yung self-worth. So, nakukuha natin through winning awards, titles, sa eskwelahan, sa trabaho natin, nakakakuha tayo ng mga recognition, pagkakaroon ng mga ari-arian, sasakyan. Kasi dahil doon sa mga ganong experience ay tumataas yung self-esteem natin, yung confidence natin. So yun yung ika-4 na parte, which is esteem. Ngayon, para makuha natin yung pinakatuktok ng pyramid na yun, which is ang tinatawag na natin na self-actualization. Basically kasi yung self-actualization, dyan na natin na-determine since tayo ay kumpleto sa mga basic needs gaya ng physiological,
individual, safety, love and belongingness, and esteem, doon na tayo umaabot sa punto ng self-actualization kung saan doon na tayo mas nagiging creative, nakakapagpurso talaga ng iba pang bagay na kaya nating gawin, mas nagiging klaro yung pag-iisip natin sa problem solving, more on logical and rational na tayo mag-isip. Ito na yung part kung saan tayo bilang individual ay nade-determine natin ng mas malinaw kung ano ba yung landas na gusto natin tahakin. Self-actualization ay ang realization natin na kaya na nating ma-reach yung full potential ng kung ano yung gusto nating trabahuhin talaga. Mataas na yung motivasyon natin para habulin yung totoong pangarap natin sa buhay. So yun lang, na-share ko lang yung mabilis itong Maslow's Law of Hierarchy. Actually kasi sa BPO industry ako galing. Matagal na to i-share doon nung sa leadership training at sa iba-ibang training na nasamahan ko. And na-realize ko lang, it made sense lalo nung ako ay naging home-based employee na. Kasi nga, habang tumataas ka dun sa pyramid, di ba? Makikita mo, so for example, sa physiological mo, kung may kulang ka sa physiological mo, basically, hindi mo mahaharap yung safety, love and belongingness, esteem, at lalong-lalo na yung self-actualization. Kasi nga, di ba, kulang ka kagad sa basic needs ng pagkain, ng tubig, ng tulog, and kung ikaw naman ay nasa second stage na or third stage, which is safety or love and belongingness, hindi naman din tataas ang esteem mo kung may mga kulang ka rin na nandito sa ibaba. So, sinishare ko lang to para at least tayo bilang mga individual, at least ma-realize natin at ma-prioritize natin yung mga bagay-bagay na mas importante. Kasi sa akin, itong Maslow's Hierarchy of Needs, napaka-useful when it comes na nagkaroon kami ng problema. E di dun yung muna yung mga bagay na prioritize ko bago ako nag-focus sa ibang bagay. So, sa pagninegosyo rin, bilang negosyante, di ba? Eh, bago tayo mag-transition din sa negosyo, di ba? Kailangan natin asikasuhin muna. May mga certain aspects sa buhay na kailangan muna nating asikasuhin bago tayo magpursu sa mga bagay-bagay na mas makakakuha ng attention natin at mas kailangan ng focus natin. Gusto mo magpursu ng panibagong career or may side hustle ka na gustong gawin, eh syempre kung may mga pagkukulang pa dun sa nasa ibabang side ng hierarchy of needs, eh mahihirapan ka kagad mag-adjust sa mga bagong challenges mo na haharapin. So yun lang, mabilis na pagtalakay lang talaga ang target ko dito kasi di naman siya ganong komplikado, madali lang siyang maintindihan at madali lang siyang ma-implement. Sana nakapulutan mo to ng aral at kung nagustuhan mo yung topic, like and comment ka naman dyan. Share mo na rin to sa mga tao na nangangailangan ng ganitong impormasyon at follow mo na rin ako para updated ka sa mga susunod na content. Kaya nga pala, ako nga pala ulit si Angelo Altarejos, isang negosyante, entrepreneur. Stay updated ka lang sa susunod na video ha. Salamat sa panonood and have a good evening. Bye!